Ashley's POV. Manang, sino po ang lalaking iyon? Saan nakatira? Sunod-sunod na tanong ko sa may-ari ng kantin na kinaroroonan ko. Gusto ko malaman dahil siya ang ama ng ipinagbubuntis ko. Kanina pa nakatitig ang mga mata ko sa screen. Ang gwapo niya. Hindi ko akalain siya pala ay nag-iisang anak ng mayamang pamilya. Hay naku, na bata ka. Hindi mo ba narinig? Aaron Anderson ang pangalan niyan. Nakatira yan sa Maynila. Sikat yan, hindi mo kilala? Napakagwapong lalaki. Napakaswerte ng kanyang fiancé. Sabagay, pareho naman silang pogi at maganda kaya pareho silang swerte sa isa't isa. Pareho pang mayaman. Ay, fairy tale ang buhay ng dalawang iyan. Commercial model yan si Lara. Idol ko nga yan eh. Mahabang sinabi ni Manang, ang may-ari ng karinderya na kinaroroonan ko. Maraming salamat, Manang. Pwede ko naman siguro siyang puntahan sa Maynila. Nakangiti ko sabi sa may-ari ng kantin. Tumaas ang kilay nito. At bakit naman? Bakit mo pupuntahan yan, Ineng? Tanong sa akin ng Ali. Napalunok ako. Sasabihin ko ba sa kanya na nabuntis ako ni Aaron Anderson? Sa huli na isipan kong sabihin dito ang totoo. Huminga ako ng malalim tsaka sinagot ang tanong ng Ali. Buntis po ako at ang lalaking niya ng ama. Masayang sagot ko. Nalaki ang mga mata ng Ali. Diyos ko, na bata ka. Nangangarap ka ng gising. Paano ko mabubuntis ng isang negosyanteng iyan? Diyos ko, balo ka na. Kumain ka na ba? Hindi makapaniwalang sabi ng Ali. Hindi ito naniniwala sa sinasabi ko. Totoo naman eh. Siya ang ama nitong dinadala ko at ngayon alam ko na at kilala ko na siya. Pupunta ako ng Maynila para ipaalam ito sa kanya. Pupuntahan ko siya at hihingi ng sustento sa magiging anak naming dalawa. Wala na akong ibang choice. Kailangan ko siya para mabuhay kaming dalawa na magiging anak ko. Manang, pwede ko bang makuha ang address ng lalaking nasa TV? Iiling-iling na kumuha ng papel at ballpen ng Ali at saka may isinulat doon. Nababalo ka ng bata ka. Dapat kumakain ka sa tamang oras. Diyos ko. Iiling-iling pa rin ito na ibinigay sa akin ng papel. Oh, yan ang address. Sa ngayon makikisakay ako sa trip mo. Good luck na lang. Sabi nito sa akin at saka umalis sa aking harapan. Inasikaso ang bagong dating na customer. Salamat po, Manang. Pahabol kong pasasalamat dito. Ngiting-ngiti ako dahil sa wakas alam ko na kung sino ang nakabuntis sa akin at kung sino ang ama ng dinadala ko. Pero nalungkot akong bigla dahil ikakasal na pala ito. Anong gagawin ko? Bahala na. Ang mahalaga masabi ko ito sa kanya. Ang mahalaga ay malaman niyang magkakaroon siya ng anak sa akin. Nagising akong puting kisame ang tumambad sa akin. Dahan-dahan kong ginalaw ang mga kamay ko. Nilangon ko ang buong paligid. Kung hindi ako nagkakamali, nasa ospital ako ngayon. Naalala ko na sa party ako kanina at bigla na lang nandilim ang paningin ko pagkatapos kong sabihin sa lahat na buntis ako at si Mr. Anderson ang ama. Sa pag-iisip ko, bumukas ang pintuan ng room na kinaroroonan ko ngayon. Tumambad sa aking harapan ng medyo may katandaang babae pero napakaganda pa rin ito. Naalala ko nakita ko na siya sa TV. Siya ang ina ni Aaron. Napatitig ako sa kanya. Humakbang pa siya palapit sa kinaroroonan ko at saka huminga ng malalim. Kumustang nararamdaman mo? Nawalan ka ng malay dahil gutom na gutom ka. Mabuti na lang at ayos lang ang bata sa sinapupunan mo. Sabi nito sa akin. Napalunok ako. Naalala kong halos wala akong kain na isang araw dahil inilaan ko ang pera ko para mahanap lang ang bahay nila. Kahit gutom na ako itiniis ko para sa anak ko dahil pinangako ko sa kanya na hahanapin ko ang ama niya kahit na ano pa ang mangyari. Napayuko ako dahil sa ginawa ko. Baka magalit ito sa akin ng sobra dahil sa sinabi ko. Dahil nagulo ko ang party at dahil nasira ko ang engagement party ng kanilang nag-iisang anak. Hindi ko naman intensyon iyon. Bigla na lang kasi bumuka ang bibig ko at naisigaw ko sa lahat na buntis ako at si Mr. Aaron ang ama. Sigurado ka bang ang anak ko ang amin niyang dinadala mo? Dagdag pa na tanong ng ginang. Tumango na lamang ako. Sigurado naman kasi akong sa Aaron ang ama ng dinadala ko. Bago ako malis ng hotel ng gabing na isuko ko ang aking pagkababae, ay tinitigan ko pa ang kanyang mukha at hindi ako maaaring magkamali. Maliwanag pa sa isipan ko ang napakagwapong mukha nito. Ang kasalanan ko lang ay sinabi ko sa lahat na buntis ako kahit nandiyan ang fiancé niya. Sa aking pananahimik ay biglang kumalabog na lang ang pinto. Napatingin ako dito, maging ang ginang ay napatingin din. Where is the dumb woman?
Nalaki ang mga mata ko dahil sa nakikita ko. Nalilisik ang mga mata at galit at nakakuyom ang mga kamao ngunit gwapo pa rin ito. Siya ang ama ng dinadala ko. Aaron, kaagad na pinigilan ng ginang ang paglapit dito sa akin. Ako naman ay takot na baka bigla na lang niya ako suntukin dahil sa ginawa kong pagsira sa kanyang engagement party. Gusto niya lumapit sa akin pero mahigpit siyang pinipigilan ng ginang. Let me go, Mom! I want to teach that woman a lesson. She ruined my part and even Laura was mad at me and didn't want to see me anymore. Hindi ko mapapalampas ang ginawa ng babaeng iyan. Galit na sigaw niya habang gustong kumawala sa pagkakayakap sa kanya ng kanyang ina. Meron pang pumasok na lalaking hindi ko naman kilala. Han, tulungan mo akong umati ng anak natin. Baka suntukin niyang babae. Paghingi ng tulong ng ginang. Lumapit ka agad na medyo may katandaan na rin na lalaki at sumali na rin ito sa pagpigil kay Aaron. Aaron, she's pregnant. Baka kung ano magawa mo sa kanya. Ramdam ko ang kaba ng ginang nang sabihin niya ito. Ako na may nanginginig na sa takot dahil sa nalilisik niyang mga mata na nakatingin sa akin. Siguraduhin mo lang na anak ko yung dinadala mo. Dahil kung hindi, may kalalagyan ka sa akin. And even though that child is mine, I still can't accept that. Umalingaw-ngaw ang boses niya at nalilisik na mga mata habang tinuro-turo niya ako. Napayuko ako at may butil ng luhang bumagsak mula sa aking mga mata. Napatingala na lang ako at tanaw ang paglabas niya ng pinto ng room na kinaroroonan ko. Kinakabahan ako. Hinihintay namin ang result ng prenatal paternity test ko. Kasama ang mommy at daddy ni Aaron. Wala si Aaron. Ayun, sinusuyo ang kanyang fiancé. Guilty ako sa nangyari. Nang dahil sa akin kaya ngayon nagkakalabuan silang dalawa. Hindi ako kinikibo ng daddy ni Aaron. Tanging ina lang ni Aaron ang panay kausap sa akin. Kanina pa siya hindi mapakali sa upuan. Mukhang mas excited pa siya sa akin na malaman ang result. Pagkatabi kaming tatlo nang bigla na lamang tumayo si Mr. Anderson, ang ama ni Aaron. Tumingin siya sa akin at saka tinitigan ako. Sigurado ka bang nagsasabi ka ng totoo? Aminin mo na ngayon din bago dumating ang result. Dahil kapag negative ang result, I swear, I'll put you in jail. Sinira mo ang engagement party ng anak ko. Maging ang relasyon nila ni Lara ay sinira mo. Alam mo, hindi kita matatanggap. No, not for my son. Galit na duro nito sa akin. Pinigilan siya ng ginang. Ako naman ay lumayo sa kanya. Ang bata mo pa para magpabuntis lang. Ganyan ka ba pinalaki ng mga magulang mo? Talagang ang anak ko pantaluturo mong ama niyang dinadala mo? Patuloy na galit na anito habang pinipigilan pa rin ito ng ginang, ang mommy ni Aaron. Ako naman ay malapit nang umiyak dahil sa takot sa kanya. Nakakatakot siyang magalit. Sa kanya nagmana si Aaron. Panlilisik pa lang ng mga mata ni Aaron sa akin ay para niya na akong papatayin. Hindi naman ako gumagawa ng kwento. Totoo ang sinasabi ko. Napalingon ako sa bagong dating. Napaawang ang labi ko nang makita si Mr. Anderson at ang kanyang fiancé. Magka-holding hands na pumasok ang dalawa. Napakaganda ng fiancé niya. Bagay na bagay silang dalawa. Nakahinga ako ng maluwag dahil nagkabalikan na silang dalawa. Mukhang napatawad na kaagad siya ng kanyang fiancé. Mababawasan na ang guilty na nararamdaman ko. Mabuti na lang at nagkaayos din kaagad silang dalawa. Napayuko ako nang mapatingin silang dalawa sa kinaupan ko. Masama pa rin ang mga tingin ni Mr. Anderson sa akin. Parang kakainin niya yata ako ng buhay. Mabuti naman kinausap mo na si Aaron, Iha. I'm happy that you two have settled down. Nakangiting salubong ng ginang sa dalawa. Ngumiti din naman ang babae. Ang fiancé ni Mr. Anderson pero mukhang pilit lang ng ngiti ang ibinigay nito. Not yet, tita. Kapag napatunayan nga na hindi niya anak ang dinadala na babaeng iyan. Tumingin ang babae sa gawi ko. Tsaka ako palang mapapatawad ng tuluyan ng anak ninyo. Sagot ng babae. Nakakasigurado akong anak ito ni Aaron kaya paano kung malaman niya ang results? Ibig niya bang sabihin hindi niya na mapapatawad si Aaron? I'm fucking sure that the child she's carrying is not mine. Just lying. Tinuro niya ako. She want money, for sure. Kaya niya ginagawa ito. Mga ganyang klaseng babae hindi na nakapagtataka kung magtuturo na lang kung sino-sinong mayayamang lalaki ang nakabuntis sa kanya. Lalo pat maingay ang pangalan ko sa mga social media. Seryosong sabi ni Aaron habang nakatingin sa akin nang nakataas ang mga kilay.
Hindi talaga siya naniniwala may nangyari sa amin dalawa. Sa bagay, mga lasing kaming pareho noon pero ako lang ang nakasaksi sa kanyang mukha at hindi niya ako nakita dahil pagising ko itulog pa siya at umalis na ako kaagad. Sabay-sabay kami napatingin sa parating na nurse. Kinabahan ako dahil baka hawak niya na nga ang result ng... Ano nga ba yun? Ng prenatal paternity test ko. Kung nag-aral kasi ako na maayos, hindi sana ako ganito ka-boplax. Tumikim ang mag-asawa nang nasa kanilang harapan na ang nurse. Hawak niya isang envelope. Yun na nga siguro ang result. Hindi naman siguro uso sa kanila ang fake result. Sa palabas lang naman siguro nangyayari iyon. Kinakabahan ako. Pilit kong pinapakalma ang sarili mula sa kinatatayuan ko. Nangangatog ka sa mga tuhod ko. This is the result, Mrs. Anderson. Binigay ng nurse sa ginang ang envelope. Bakit pa ako kinakabahan? Nagsasabi ako ng totoo. Wala akong dapat na ikatakot. Tumingin muna ang ginang sa akin. Sa asawa at sa anak nitong si Aaron bago tuluyan na binuksan ang envelope na hawak-hawak nito. Nalaki ang mga mata nito nang tuluyan nang makita ang result. Maging si Mr. Anderson na ama ni Aaron ay kinuha mula sa ginang ang resulta ng prenatal paternity test ko. Ano bang result? Siguradong hindi yan anak ni Sabi pa nito habang nagmamadaling tiningnan ang laman ng result. Nalaki ang mga mata nito at napatakip ng bibig. Hindi nakapagsalita ang mag-asawa. I'm sure it's negative. Sabi naman ni Aaron bago lumapit sa ama at kinuha nito ang result. Nalaki din ang mga mata nito nang makita at tumingin sa kanyang fiancé. Anong result? Negative ba, Han? Ramdam kong kinakabahan din ang fiancé ni Aaron. This is not true. No! Yun lang ang tanging nasambit ni Aaron pagkatapos. Positive. Opo ko nga dinadala niya. Tila hindi makapaniwalang sambit ng ginang. Ako naman ay nakahinga ng maluwag. What? Napatingin ako sa fiancé ni Aaron na hindi rin makapaniwala. Talagang niloko mo ako, Aaron? Matagal mo na ba akong niloloko? Ang sabi mo hindi mo anak ang dinadala ng babaeng yan. Turo nito sa akin. Tumulo ang luha nito. Ito na naman ako. Guilty na naman. Nang dahil sa akin kaya sila nagkakaganito. Kung hindi ko kasi plinanong pikutin si Kuya Harold, wala sana ako dito ngayon. Nagkamali ako ng kwartong napasukan kaya ito ang napala ko. Nabuntis ng lalaking kailan may hindi ko naman pinangarap. Kagad na lumapit si Aaron sa fiancé nito at lumuhod. Please, let me explain, hon. Lara, please. Please forgive me. I will only support the child. Please. I love you. Don't leave me, please. Napatakip ako ng bibig sa ginawa ni Aaron na pagmamakaawa sa kanyang fiancé. Talagang mahal na mahal niya ito dahil handa siya lumuhod sa harapan nito para lang mapatawad. Umiling-iling ang babae. No, Aaron. Ang sakit-sakit ng ginawa mo. I don't know if I can accept you having a child with someone else. Let's break up. Let's finish it. Mas lalo mo lang ako sinaktan. Nagsinungaling ka pa at confident na hindi mo anak ang dinadala ng babaeng yan. But what's this? You hit me face to face. Nanginginig din ang boses nito. Hindi pwedeng wala akong gagawin. Kung kailangan ko rin na lumuhod sa harapan niya para lang mapatawad niya sa Aaron ay gagawin ko. Hindi na ako nagdalawang isipan na lumapit at bigla ding lumuhod sa kanyang harapan. Please, patawarin mo ako. Patawarin mo sa Aaron. Hindi ko intensyon na paghiwalayin kayo. Ang gusto ko lang naman ay sustento para sa anak ko. Sabi ko dito habang nakaluhod na rin sa harapan niya. At sino ka para makinig ako sa pagmamakaawa mo? Ikaw ang sumira sa relasyon namin dalawa. Ang kapal na mukha mo. Malandi kang babae ka. Sa halip na patawarin si Aaron ay sinabunutan niya na lang ako. Napaigik ako sa sakit ng anit ko. Parang matatanggal na ang anit ko sa lakas ng kanyang pagsabunod sa akin. Mabuti na lang na ilayo ng ginang ang fiancé ni Aaron. Magsama kayong dalawa sa impyerno! Sigaw niya bago tuluyang tumalikod. Padabog na sinarado ang pintuan. Hinabol pa ito ni Aaron pero hindi niya na siguro nahabol kaya bumalik ito sa kinaroroonan ko. Nabigla ako na lumapit siya sa akin at sinakal niya na lang akong bigla. Ang kapal mong lumuhod at makiusap sa fiancé ko. Ngayong ikaw ang sumira sa lahat ng pinangarap at pinaghirapan kong buuin.
Do you think matatanggap ko ang batang yan? Mas lalong dumiin ang kanyang kuko sa leeg ko habang sinipat naman niya ang tiyan ko. Aaron! Sigaw ng ginang. Kaagad na lumapit sa amin. Inawat si Aaron pero ayaw nitong bitawan ang pagkakasakal sa akin. Hindi ako makahinga. Tama na, please. Nahirapang sabi ko. Napapikit na ako dahil hindi na ako makahinga. Naimulat ko na lang ang mga mata ko nang bitawan niya na ako. Pasalampak ako napaupo sa sahig. Napaigik ako nang tumama ang tagiliran ko sa dingding. Abort the baby! Mahinahon pero may diin niyang utos sa akin. Umiling-iling ako. Hindi ko magagawa iyon. Mula sa kanyang pagkatayo, yumuko siya at umupo. Nakaluhod na ngayon ang isa niyang tuhod habang ang isa ay hindi. Mariin niya na namang hinawakan ang aking mukha. Gigil na parang gusto niya na yata akong patayin. Hindi ko matatanggap na magkaroon ako ng anak sa'yo. Hindi ikaw babaeng gusto ko maging ina ng anak ko. Mariing sabi niya sa akin sabay pabagsak na binitawan ng aking mukha. Aaron! Sigaw ng ginang. Lumapit ito sa akin. Inalalayan akong tumayo. Nanginginig ang tuhod ko. Hindi ko na muling tinignan pa si Aaron dahil pakiramdam ko kapag titingin ko pa o titingnan ko pa siya ulit, ay gagawin niya na naman sa akin ang ginawa niyang pagsakal at pagdiin sa aking mukha. Ano bang ginagawa mo, Aaron? Anak mo, dinadala ng babaeng ito! Sigaw ng ginang sa pagmukha ng kanyang anak na galit pa rin. Matagal ko lang gustong magkaroon ng apo. Ngayon kung hindi mo matanggap na may anak sa kanya, huwag mong idamay ang apo ko. Muli sigaw ng ginang kay Aaron. Iiling-iling na umalis si Aaron sa aming harapan. Bigla akong niyakap ng ginang. Pasensya ka na kay Aaron. Mas lalo pa niya akong niyakap. Rafael, talagang pinanood mo lang ginawa ng anak mo? Halos patayin na ng anak mo sa sakalsi. Napahinto ang ginang at tumingin sa akin. Ano nga pala pangalan mo? Ashley po. Si Ashley? Sigaw ng ginang sa asawa nito. Well, she deserves it. Paano hindi magagalit ang anak natin kung bigla na lang siyang lilitaw sa engagement party at sisigaw na buntis? Pwede naman pag-usapan na lang at kung kailangan niya ng sustento, bakit hindi niya nalang sinabi sa atin ng palihim? She got what she deserved. And also, I don't like her for our son. Wala ka na magagawa dahil huli na. Nabuntis na siya ng anak natin. At bilang ina, tatanggapin ko si Ashley sa pamilyang ito at wala kayong magagawa. Napaawang ang labi ko sa sinabi ng ginang. Carmela, pwede natin sustentuhan ang batang dinadala ng babaeng iyan. Pero anong tanggapin siya sa pamamahay natin? Hindi ako makapapayag. Nagtatalo na mag-asawa ng dahil sa akin. Hindi ko kayang pabayaan na lang si Ashley habang dinadala niya ang apo ko. Hanggat puntis siya, dinadala niya ang apo ko. Doon siya titira sa mansyon. Pakikipagtalo pa rin ang ginang sa asawa. Third person, Sylvia. What the hell, dude? Nakabuntis ka ng iba? Paano si Lana? Paano kasal niyo? Hindi makapaniwalang tanong ni Dylan. Nasa bar silang tatlo. Dapat 4 sila pero hindi pumunta si Elijah dahil hindi pinayagan ng asawa. Niyaya ni Aaron ang dalawa na mag-bar muna para kahit papaano'y makalimutan na nangyari sa kanila ni Lara. Hindi na siya pinatawad pa ni Lara pero patuloy niya itong sinusuyo. Aaron bends down and rub his forehead. Baka naman hindi ikaw ang ama. Niloloko lang kayo ng babaeng iyon. Dagdag naman ni Mickey. Hindi. Lara and I were there to see the results and it was positive. Sa akin ang dinadala ng batang babae na iyon. I don't know how I got her pregnant. I don't remember having sex with anyone. Litong-lito na sabi ni Aaron sa mga kaibigan. Bigla naman tumawa si Dylan at Miggy. Paano yun? Lumipad yung sperm mo at napulot ng babaeng iyon? Mas lalong tumawa ang kaibigan ni Aaron na si Dylan. Siguro kung saan-saan ka nagjajakol. Biro naman ni Miggy. Umalingaw-ngaw ang tawa ng dalawa niyang kaibigan. What the hell? Hindi ako nagkagano, no? Bara ni Aaron sa kaibigan. Hindi kayo nag-donate ka ng sperm? Hindi ako nag-donate ng sperm. Hindi ko magagawa yun dahil para kay Lara ko lang inilalaan iyon. Really? Asar pa ng kaibigan niya. Hindi kami naniniwala. Sabay na asar ng dalawa kay Aaron. Mas lalong natawa ang dalawa kaya sinamaan niya kaagad ng tingin.
Pero, maganda ba? Sabi mo bata pa. Ibig sabihin naka-jackpot ka ng bata. Pangungulit ni Miggy. Natigilan sa Aaron at nang isip. I find her cute nung sinakal ko siya. Pero hindi ko siya type at hindi ko matatanggap ang bata na nasa sinapupunan niya. Kahit na ano pang gawin niya. Sinakal mo? Halos hindi makapaniwala ang sambit ni Dylan. Yes, sinakal ko. Kung kinakailang araw-araw ko siyang sakalin para tigilan niya ako yung gagawin ko. Grabe ka naman, dude. Huwag mong sakalin sa sakit. Sakalin mo na lang sa sarap. Sayang naman. Suwestyon ni Dylan na ikinatawa ng dalawang kaibigan. Ashley's POV. Nakapanatiling nakaawang ang labi ko sa laki ng bahay na ito. Para akong nasa palasyo sa laki dito. Nakikita-kita pa kaya sila dito? Nandito lang naman ako sa mansyon ng mga Anderson. Ang buong akala ko simpleng bahay lang, pero napakalaki pala. Kanina pa nakaawang ang labi ko. Simula pa nang kaninang papasok pa lang kami sa entrance hanggang sa makapasok dito sa loob. Manghang-mangha pa rin ako. Yung bahay yata namin kahit doblehin pa sa 100 times, hindi pa rin siguro sapat. Ashley, napalingon ako sa ginang. Tinawag niya kasi ako. Come here. Pinalapit niya ako. Kaagad din naman ako lumapit sa kanya. Ano kayo sasabihin niya? Ilang taon ka na, Iya? I think batang-bata ka pa. 17 years old po. Tipid na sagot ko habang nakayuko. Nahihiya ako. Buti na lang tanggap niya ako pero ang daddy ni Aaron galit na galit sa akin. Katulad ng nararamdaman ni Aaron sa akin. Sino ba naman ang hindi? Ginulo ko ang tahimik nilang mundo. Hindi nga ako nagkakamali. Nahulaan ko yatang age mo. Nakangiting sabi ng ginang sa akin. Nag-aaral ka pa ba? Dagdag pa niya. Umiling-iling ako. Huminto na po ako sa pag-aaral dahil po sa nangyari. Sagot ko naman. So, nasaan ang mga magulang mo? Alam ba nilang nabuntis ka ng anak ko? Alam ba nilang kalagayan mo ngayon? Umiling-iling na lang ako. Naalala ko sila mama at papa. Nawala sila kasabay ng pagkawala ko sa virginity ko. Habang nagpapakasaya ako, sila naman pala'y naghihirap sa mga oras na iyon. Hindi ko na malayang tumulo na palang aking luha. Oh, I'm sorry, Ashley. Kaagad na binigyan niya ako ng panyo. Napakabait niya. Bawal sa'yo mag-overthink at maging emosyonal na sobra. Ipapahatid na kita sa isa sa mga yaya dito sa magiging kwarto mo. Just wait here. Tatawagin ko lang siya. Si Yaya Pini. Iniwan na ako ng ginang. Ako naman ay nanatiling nakatanaw sa paglayo niya. Inilibot ko naman ang aking paningin. Nang mawala na siya sa aking paningin. Ilan kaya ang maids nila dito? Baka pwede ako mag-apply na lang dito bilang isang maid. Nasa kalagitnaan ako ng pag-iisip na may bigla na lang nagsalita sa akin likuran. Isang medyo may edad na babaeng naka-uniform ang bumungad sa akin. Iaatid na kita sa magiging kwarto mo. Presenta nito. Gusto ko sanang tanungin kung nasaan na si Ma'am Carmela pero hindi ko na lang tinuloy. Nakakahiya. Kinuha niya mula sa akin ang hawak kong bag. Laman ang mga damit at iba ko pang mga gamit. Hindi ko naman inisip na titira ako dito. Ang gusto ko lang naman ay humingi ng konting tulong pero hindi ko naman akilaing sobra-sobra palang ibibigay sa akin. Nasa hallway na kami ng pangalawang palapag pero hindi pa rin kami nakakarating sa paroroonan naming kwarto. Hindi na ako nakapagtiis. Nangati na ang dila ko na magtanong. Excuse me po, malayo pa po ba magiging kwarto ko? Nakapagsabayan na rin ako sa paglalakad. Sunulyapan niya ako pero walang emosyon niya akong taningnan. Ganito ba talaga ang mga maids dito? Parang ang hirap ko usapin. Minsan lang nagsasalita. Malapit na tayo sa magiging kwarto mo. Tipid na sagot nito. Natigilan ako sa paglalakad kaya nauna na siya sa akin ng konti. Humingang malalim para magtanong ulit sa kanya. Ano pong pangalan niyo? Para po, pining ang pangalan ko. Kung may kailangan ka, pindutin mo lang ang buzzer sa kwarto mo at magsalita para gagawin ko inuutos mo. Putol niya sa gusto kong sabihin. Siya pala si Yaya Pining. Okay po. Tumangutang na lang ako. Hindi pa rin ako mapakali. Gusto ko na naman na magtanong. Teka po. Pigil kong muli dito kaya tumigil sa paglakad at tumingin siya sa akin. Sa tingin niyo po ba? Nagkikita-kita pa kayo dito? Ang ibig ko pong sabihin, sila Ma'am Carmela at ang asawa niya. Napangiwi ako dahil sa naging reaksyon nito sa tanong ko.
Oo naman, nagkikita-kita pa kami dito lalo na sa kitchen. Ayaw ni Ma'am Carmela na may naunang kumain. Kaya sabay-sabay silang kumakain. Sinugot naman niya ang tanong ko. Akala ko magagalit na ito sa sobrang kadaldalan ko. Yun lang ba ang mga tanong mo? Ako naman na napatingin dito. Pwede po ho ba ako magtanong? Muli ay sabi ko. Oo naman, pwede ka magtanong. Sa wakas ngumiti din ito. Akala ko buong pag-uusap namin ay hindi ko man lang siya makikita na ngumiti. Last na po ito. Ilan po bang anak ni Ma'am Carmela? Tumigil na ulit kami sa paglalakad. Huminto kami sa may pintuan at binuksan niya ito bago pa sinagot ang tanong ko. Nag-iisa lang ang anak nila Ma'am Carmela. Sa Aaron lang. Yung panganay kasi nila namatay noong baby pa lang na ipanganak. Kaya mahal na mahal ni Sir Rafael si Aaron. Kasi nag-iisa lang ito na magmamana ng lahat ng kanilang kayamanan. Ang daldal ko na. Tama na ito. Biglang natawa ito. Kaya pala ganoon na lang ang reaksyon ng ama ni Aaron. Nakakatakot. Ang swerte ni Aaron dahil meron siyang lahat ng bagay dito sa mundo na hindi niya na kailangan pang mangarap. Halos mapatalon ako nang bigla magsalita ang ginang. Maiwan na kita dito, iha. Kung may kailangan ka, pindutin mo lang ang maliit na buzzer sa ilalim na maliit na table. Turo nito sa maliit na table. Magsalita ka lang. Maririnig ka namin sa maid's room. Napatango na lang ako at saka siya lumabas sa kwarto na kinaroroonan ko ngayon. Lumapit ako sa pinto at nilock ito. Umawang ang labi ko hanggang sa bumilog na nga ito. Ang ganda. Ang ganda ng kwarto ko kasi laki na yata ito ng bahay namin. Hinapos ko ang malambot na kama, maging maliit na table sa tabi ng kama. May maliliit na kulay gintong chandelier. Lahat yata ng mga gamit nila dito ay kulay ginto. Humiga na muna ako sa napakalambot na kama. Feeling ko pagod na pagod ako. Naisipan kong kunin ang phone ko sa bulsa ng aking suot na leggings. Isang araw kong hindi nahawakan ang aking cellphone. Ang ginawa ko ay nag-research ako about Anderson family. Noong unay bumungad sa akin ang mukha ni Aaron. Napatitig ako sa screen. Hindi siya gaanong gwapo sa picture pero sa personal kahit galit pa'y napakagwapo niya. Ibang-iba sa picture. Nagtagal pa ako sa kakatitig sa kanya. No wonder na crush siya ng mga babae. Ito, nakalagay dito. Aaron Anderson, 27 years old at the age of 18 ay nakapagpatayo na siya ng maraming negosyo. Napawawa ko. Akalain mo ang isang masungit na lalaking ito ay 27 years old na? Kasing tanda niya na pala yung masungit naming kapitbahay noon. Bigla akong natawa. Akala ko'y nasa 22 or 23 lang siya kaya gulat na gulat ako na malaman na 27 na pala siya. At kasing edad niya si Harold. Naalala ko na naman ang gabi nagplano kami ni Irish. Kaya ito ang napala ko. Maling lalaki pala ang napagbigyan ko ng virginity ko. Hindi naman nakapanghihinayang dahil kung tutuusin mas pogi siya sa crush kong si Harold. Pinagsisisihan ko na ang kalokohan na ginawa ko dahil hindi ko man lang napahalagahan ang pinaghirapan nila mama at papa para lang makatapos ako. Pero ayun ako, inaatupag ang crush ko. Napaka-selfish ko pala. Nagagawa kong suwayin sila mama at papa. Ngayon mag-isa na lang ako, walang kamag-anak. Mabuti na lang nandyan si Ma'am Carmela. Kung wala siya, hindi ako makakatuntong dito at sigurado ako sa basurahan ako pupulutin. Nagsimula na naman akong tumayo para libutin itong kwarto. Sinilip ko lang ang dressing room. Iba talaga kapag mayaman. Ang laki naman ng damitan. Kanino kaya mga damit yung mga nakalagay? Akala ko'y magiging kwarto ko ito pero parang may nagmamay-ari naman na sa kwartong ito. Dahil hindi ako mapakali at gusto ko malaman kung kanino ang mga damit na iyon, pumasok ako sa loob. Napawaw naman ako sa lawak ng dressing room. Sumandar ako sa pader at bigla itong bumukas. Nalaki ang mga mata ko. Secret room? Nangadalawang isip na pumasok ako sa secret room. Wala namang mga gamit kung hindi isang swivel chair at table. Sino kayang gumagamit ng secret room na ito? Hindi na ako nagtagal pa. Tinungo ko na ang secret door pero biglang hindi ko na ito mahanap. Nalock yata ako dito sa loob. Paano na? Kinalampag ko lang ang pader pero ayaw pa rin bumukas. Hinanap ko maaaring pindutin para bumukas ito pero wala akong makita. Paano na? Hanggang sa mapagod ako at unti-unti akong umupo habang nakasandal sa pader. Hanggang sa ipikit ko ang aking mga mata. Nagising na lang ako sa mahaba akong pagkatulog.
Naalala ko nandito ako sa secret room kaya dali-dali kong tinignan kung saan ako pumasok at nagpasalamat ako dahil naka-open na ito. Napahawak ako sa aking dibdib tsaka nagmadaling lumabas hanggang makalabas ako sa dressing room. Ang lakas ng kaba ng dibdib ko. Akala ko'y makukulong na ako doon ng isang araw. Sino kayo nag-open noon?